mayroon kang dapat malaman ngayon. Hindi simpleng pagtanda ang dahilan kung bakit unti-unting humihina ang iyong mga binti. May nangyayaring proseso sa loob ng iyong katawan na tahimik na sumisira sa iyong mga kalamnan at halos walang nakakaalam tungkol dito. Ako si Ace Elena Santos at ang sasabihin ko sa video na ito ay maaaring baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sariling kalusugan. Kaya kung naramdaman mo na ang pagod sa paglalakad, panghihina sa pag-akyat ng hagdan, o kahit sa simpleng pagtayo, huwag agad na isisi sa edad. Dahil ang totoo, may mas malalim na nangyayari sa loob ng iyong katawan na kailangan mong marinig. Ayon sa ilang pag-aaral sa larangan ng geriatric medicine, may tinatawag na chemical breakdown sa muscles ng tao habang tumatanda. Sa prosesong ito, bumababa ang kakayahan ng katawan na mag-repair at mag-rebuild ng mga tissue sa binti. Ibig sabihin, ang pakiramdam ng bigat at panghihina ay hindi laging resulta ng kahinaan, kundi madalas ay resulta ng gutom na kalamnan. Gutom sa tamang nutrients na kailangan para manatiling buo, malakas at gumagana. Sinasabi pa ng ilang mga researcher na pagkatapos ng 60 taong gulang, malaki ang pagbaba ng protein synthesis sa katawan, kaya mas mabilis na ang muscle loss kumpara sa muscle repair. Ang agwat na ito ang pangunahing dahilan ng progresibong panghihina ng mga binti sa maraming matatanda. Pero narito ang bahagi na maaring magbago ng lahat para sa iyo. Hindi pala ito ganap na hindi maibabalik. May mga pag-aaral mula sa Japan at iba pang bansa na nagpapakita na ang tamang pagkain araw-araw ay kayang gisingin muli ang mga dormant muscle cells, mapabuti ang daloy ng dugo sa mga binti, at maibalik ang lakas kahit sa mga nasa advanced na edad na. Sa ilang eksperimento, ang mga kalahok ay nakakita ng malinaw na pagbabago sa kanilang balance, lakad at endurance sa loob lamang ng ilang linggo ng tamang pagkain. Hindi ito haka-haka. Ito ay sinusuportahan ng datos at siyensya. Ang ibig sabihin nito ay makapangyarihan. Hindi ang edad ang pangunahing nagdidikta ng lakas ng iyong mga binti. Ang tunay na nagdidikta ay kung paano mo pinapakain ang iyong katawan araw-araw. At nakakalungkot na marami sa ating mga matatanda ay kumakain ng mga pagkain na kabaligtaran pa ng kailangan ng kanilang mga kalamnan na lalong nagpapabilis sa panghihina ng hindi nila namamalayan. Sa bawat maling pagpili ng pagkain, lalo pang nabibigo ang katawan na mag-recover at mag-rebuild. Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 espesipikong pagkain na sinusuportahan ng agham na tumutulong mag-rebuild ng lakas ng binti, nagpoprotekta sa mga kasukasuan, at nagbabalik ng natural na kalayaan sa galaw kahit sa mas advanced na edad. Bago pa natin simulan, gusto ko munang iparamdam sa iyo ang isang importanteng katotohanan. Ang bawat pagkain na pinipili mo bukas, sa umaga, sa tanghalian, sa hapunan, ay maaaring maging dahilan kung bakit lalakas ka pa o lalo pang hihina sa mga susunod na taon. Malaki ang timbang ng bawat desisyon sa hapagkainan mo, kaya mahalaga ang bawat detalye na maririnig mo rito. Magsisimula tayo sa number 5. Isang pagkain na simple at pamilyar sa maraming Pilipino, pero ang tunay na kapangyarihan nito para sa lakas ng binti ay halos hindi nalalaman ng karamihan. Ito ay ang kamote. Sa loob ng maraming dekada, ito ay naging staple food na sa mga probinsya at matagal nang napapansin na ang mga regular na kumakain nito ay may mas matibay na katawan sa pang-araw-araw na gawain. Ngunit bakit nga ba? Ayon sa ilang pag-aaral, ang kamote ay mayaman sa beta-carotene na nagiging vitamin A sa katawan, at ang vitamin A ay aktibong nagpoprotekta sa muscle cells mula sa pinsalang dulot ng pagtanda. Parang may natural na kalasag ito na binibigay sa energy centers ng bawat cell mo, ang mitochondria, para patuloy silang gumana ng maayos at mahusay. Bukod sa beta-carotene, mayaman din ang kamote sa potassium, at ito ay isang mineral na napakahalaga para sa tamang muscle contraction. Kapag kulang ka sa potassium, mas madalas ang pamumulikat, panlalambot ng binti, at ang nakakainis na pananakit na karaniwang nararamdaman sa gabi. Marami ang umiinom ng mga gamot para sa ganitong problema nang hindi nalalaman na ang sagot ay maaaring nasa simpleng pagkain lang na matagal na nilang kilala. Ang kamote ay hindi lang nagbibigay ng potassium kundi nagbibigay din ito ng steady energy na hindi nagpapataas ng blood sugar ng biglaan, na partikular na mahalaga para sa mga matatanda na gustong manatiling aktibo buong araw nang hindi nararamdaman ang biglaang pagod. May mga purple varieties pa ng kamote na may dagdag na antioxidants na sinasabing nakakatulong sa endurance at stamina ng mga kalamnan. Ibig sabihin,
Hindi lang isang uri ng kamote ang kapaki-pakinabang, kundi iba't ibang varieties nito ay may kanya-kanyang espesyal na kontribusyon sa kalusugan ng iyong binti. Pero hindi lang basta pagkain ng kamote ang mahalaga. Mahalaga rin kung paano ito inihahanda. Mas mainam na pinapasingaw ito ng kasama ang balat dahil doon naroroon ang malaking bahagi ng fiber at nutrients na tumutulong sa sugar regulation at proteksyon ng kalamnan. Kapag tama ang paraan ng pagluluto, mas nagiging epektibo ang kamote sa pagbibigay ng tuloy-tuloy na sustansya sa katawan. Maraming matatanda sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang patuloy na kumakain ng kamote sa umaga, minsan ay kasama ng simpleng ulam, at napapanatili nila ang lakas ng kanilang mga binti kahit nasa advanced age na sila. Hindi ito aksidente. Ito ay resulta ng konsistenteng pagpili ng tamang pagkain na araw-araw ay nagbibigay ng tamang nutrients sa kanilang katawan. Ang kanilang karanasan ay salamin ng kung ano ang sinasabi ng agham tungkol sa kamote at ang koneksyon nito sa pangmatagalang lakas ng kalamnan. Ngayon, kung ang kamote ay nagsisilbing matibay na pundasyon ng lakas ng binti, ang susunod na pagkain ay parang biglaang pagdaragdag ng power boost sa mismong kalamnan mo. Ito ay isang pagkain na maraming tao ang minamaliit dahil sa simpleng itsura nito. Pero sa likod ng maliit na lata ay nakatago ang isa sa pinakamalakas na suporta ng agham para sa muscle health. Ito ang sardinas. Ayon sa isang pag-aaral ng mga mananaliksik sa University of Barcelona, sinundan nila ang mga matatandang kalahok sa loob ng ilang taon para obserbahan ang epekto ng regular na pagkain ng sardinas. Ang natuklasan nila ay hindi inaasahan ng marami. Ang mga taong kumakain ng sardinas 2 beses bawat linggo ay nagpakita ng mas mababang muscle loss sa kanilang mga binti kumpara sa mga hindi regular na kumakain nito. Ang pagkakaibang ito ay hindi maliit na bagay dahil ang muscle preservation ay direktang nakakaapekto sa lakas, balanse, at kakayahang maglakad ng maayos habang tumatanda. Ang pangunahing dahilan ng kahangahangang benepisyong ito ay ang mataas na nilalaman ng sardinas sa omega-3 fatty acids, partikular ang EPA at DHA. Ang mga fats na ito ay hindi lang tinatawag na healthy, kundi aktibo silang nakikialam sa loob ng muscle cells. Pinapabuti nila ang flexibility ng cell membranes, kaya mas mabilis at mas mahusay na nakakasagot ang mga kalamnan sa mga signal ng katawan. Parang pinapalitan mo ang matigas at lumang wiring ng isang mas mabilis at mas responsive na sistema ng komunikasyon sa loob ng iyong mga binti. Bukod dito, ang sardinas ay isa sa iilang pagkain na may kombinasyon ng protein, calcium at vitamin D sa iisang serving lamang. Ang calcium ay hindi lang para sa mga buto, kundi kailangan din ito para sa tamang muscle contraction. Kapag kulang ka rito, mas mahina ang signal ng paggalaw ng mga kalamnan kaya mas mabilis mapagod ang iyong binti kahit sa simpleng gawain. Ang vitamin D naman ay napakahalaga para sa muscle function at lakas, lalo na sa mga matatanda na madalas ay kulang sa sapat na exposure sa araw. Ang isang lata ng sardinas, lalo na kung kasama ang mga buto, ay nagbibigay ng madaling maabsorb na calcium at kumpleto sa amino acids na kasama ang leucine, isang mahalagang trigger para sa muscle building at repair na nagpapalakas ng proseso ng pagbabago sa loob ng iyong katawan. Pero may malaking pagkakamali na madalas ginagawa ng maraming tao pagdating sa sardinas, at ito ay ang maling pagpili at maling paghahanda. Mas mainam ang sardinas na nakapreserve sa tubig o olive oil kaysa sa mga uri na ginagamitan ng langis na maaaring magdulot ng inflammation sa katawan. Mas maganda rin kung kinakain ito kasama ang mga buto dahil doon nakukuha ang karamihan ng calcium na kailangan ng iyong mga kalamnan. May mga simpleng paraan para gawing masustansya at masarap ang sardinas. Maaaring ihalo ito sa kalamansi, idagdag sa salad, o ipare sa mga gulay at whole grains. Ang mahalaga ay regular itong bahagi ng iyong pagkain, hindi pa minsan-minsan lang, kundi konsistente at tuloy-tuloy. Sa mga coastal communities sa Pilipinas, maraming matatanda ang patuloy na kumakain ng sardinas at sariwang isda bilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pagkain. At kapansini-pansin na marami sa kanila ay nananatiling aktibo kahit nasa advanced age na. Kaya pa rin nilang maglakad ng malayo, umakyat ng hagdan, at gumawa ng mabibigat na gawain sa araw-araw. Ang epekto ng sardinas ay hindi agad dramatiko, pero sa loob ng ilang linggo hanggang buwan, makikita ang pagbabago sa tibay ng binti, lakas ng katawan, at bilis ng galaw. Ito ay patunay na ang konsistensya sa tamang pagkain ay mas makapangyarihan kaysa kahit anong mabilis na solusyon.
habang ang sardinas ay nagpapanatili ng muscle mass. Ang susunod na pagkain ay may mas malalim pa ang epekto dahil hindi lang nito pinapabagal ang pagkasira ng kalamnan, kundi aktibo nitong tinutulungan ang katawan na mag-repair at bumuo ng mas malakas na muscle structure sa paglipas ng panahon. Ang pagkain na ito ay simple, abot kaya, at madalas ay nasa kusina mo na. Ito ang itim na beans. Ayon sa mga pag-aaral mula sa mga institusyon tulad ng National Institute on Aging, ang mga matatandang regular na kumakain ng legumes tulad ng itim na beans ay nagpapakita ng mas mabagal na muscle decline at mas mataas na muscle preservation kumpara sa mga bihirang kumain nito. Sa ilang obserbasyon, ang kondisyon ng kalamnan ng mga taong ito ay parang higit sa isang dekada na mas bata kumpara sa kanilang tunay na edad. Ang itim na beans ay kakaiba dahil hindi lang ito simpleng pinagkukunan ng protein. Mayroon itong plant-based protein na may magandang kombinasyon ng amino acids na tumutulong sa muscle repair at maintenance. Kasabay nito, may natural na anti-inflammatory properties ito na tumutulong na bawasan ang pamamaga sa mga kalamnan, isang bagay na karaniwang problema sa pagtanda na madalas ay nagdudulot ng pananakit at kahinaan sa mga binti. Ngunit ang mas kapwa-pansin pa, ang itim na beans ay may tinatawag na resistant starch. Hindi ito ganap na natutunaw sa tiyan, kundi napupunta sa bituka kung saan pinapakain nito ang mga mabuting bakterya. Ang mga bakteryang ito ay gumagawa ng mga compound na nakikinabang ang buong katawan kasama na ang mga kalamnan sa binti. Sa simpleng paliwanag, ang kalusugan ng tiyan ay direktang nakakaapekto sa lakas ng kalamnan at ang itim na beans ay isa sa mga pagkain na nagpapalakas sa mahalagang koneksyong ito. Mayaman din ang itim na beans sa magnesium, isang mineral na mahalaga para sa tamang muscle relaxation at contraction. Kapag kulang ka sa magnesium, mas madalas ang pamumulikat, paninigas ng binti, at pakiramdam ng bigat habang naglalakad. Kasama nito, mayaman din ito sa iron na tumutulong sa pagdadala ng oxygen sa mga kalamnan. Dahil dito, mas matagal ang stamina at mas mabilis ang recovery pagkatapos ng pagod. Isa pang natatanging benepisyo ng itim na beans ay ang unti-unti nitong pag-release ng energy. Hindi ito nagdudulot ng biglaang pagtaas ng asukal sa dugo, kundi nagbibigay ng tuloy-tuloy na supply ng gasolina sa mga kalamnan na napakahalaga lalo na sa mga matatanda na gustong manatiling aktibo at masiglang buong araw. Mahalaga rin kung paano inihahanda ang itim na beans para mapakinabangan ng buo ang lahat ng nutrients nito. Mas mainam na ibabad muna ito bago lutuin para mas madaling matunaw at mas mahusay na maabsorb ng katawan ang mga sustansya. Ang dahan-dahang pagluluto, hanggang sa maging malambot, ngunit hindi sobrang luto ay nakakatulong para mapanatili ang buong benepisyo nito. Sa ilang lugar sa Pilipinas, lalo na sa mga rural communities, ang itim na beans ay bahagi ng pang-araw-araw na pagkain kasama ng kanin o iba pang grains. At kapansin-pansin na ang mga taong ito ay nananatiling aktibo kahit sa mas advanced na edad, kayang gumawa ng pisikal na trabaho na karaniwang inaakalang imposible na para sa matatanda. Kung ang itim na beans ay tumutulong palakasin ang kalamnan mula sa loob at pabagalin ang muscle breakdown, ang susunod na pagkain ay mas direkta ang epekto sa mismong proseso ng pagbuo ng kalamnan at sa paraan ng komunikasyon ng katawan sa iyong mga binti. Ito ay isa sa pinakasimple pero pinakamakapangyarihang pagkain na madalas ay mali ang paggamit at iyon ay ang itlog. Ayon sa isang malaking pag-aaral mula sa University of Illinois, ang mga matatandang kumakain ng whole eggs araw-araw ay nakaranas ng mas mataas na muscle protein synthesis sa kanilang mga binti kumpara sa mga umiiwas dito o kumakain lamang ng egg whites. Ibig sabihin, mas aktibo ang proseso ng pagbuo at pag-repair ng muscle fibers kapag kasama ang buong itlog sa dieta, hindi lang ang puti nito. Ang dahilan nito ay hindi lang nasa puting bahagi ng itlog kundi nasa mismong pula o yolk. Ang yolk ay may kahanga-hangang kombinasyon ng nutrients tulad ng choline, vitamin D at healthy fats na pawang mahalaga sa muscle function at nerve communication. Ang choline, halimbawa, ay tumutulong sa paggawa ng acetylcholine, isang chemical na responsable sa tamang signal mula sa utak papunta sa mga kalamnan. Kapag kulang ang acetylcholine sa katawan, humihina ang koordinasyon at lakas ng contraction ng mga binti kahit gusto mong gumalaw ng maayos. Ito ang dahilan kung bakit ang buong itlog, hindi ang kalahati nito, ang tunay na nagbibigay ng kumpletong benepisyo sa iyong mga kalamnan. Bukod dito,
Ang itlog ay kinikilala ng agham bilang isa sa pinaka-complete na pinagkukunan ng protein. Mayroon itong lahat ng essential amino acids na kailangan para sa muscle repair, at ang kalidad ng protein nito ay napakataas na halos lahat ng ito ay nagagamit ng katawan para sa muscle building, lalo na pagkatapos ng pisikal na aktibidad tulad ng paglalakad o ehersisyo. Ang isa pang mahalagang aspeto ng itlog ay ang epekto nito sa muscle recovery. Kapag kinain pagkatapos ng aktibidad, mas mabilis ang pag-repair ng muscle fibers dahil handa ang katawan na mag-absorb ng nutrients sa tinatawag na recovery window, ang mahalagang panahon kung kailan pinaka-epektibo ang protein sa pagbuo ng bagong muscle tissue. Mahalaga rin ang tamang paraan ng pagluluto ng itlog para mapanatili ang lahat ng benepisyo nito. Ang sobrang luto ay maaaring makasira sa ilang heat-sensitive nutrients at magpahirap sa digestion ng protein. Mas mainam ang soft-boiled o lightly cooked na itlog dahil dito nananatili ang mas maraming nutrients at mas madaling maabsorb ng katawan. Matagal na ring nagkaroon ng maling paniniwala tungkol sa itlog at kolesterol. Ngunit maraming modernong pag-aaral na ang nagpapakita na ang moderate na pagkain ng itlog ay hindi direktang nakakasama sa mga malusog na individual, lalo na kung balanced ang kabuuang dieta. Sa katunayan, ang mga nutrients sa yolk ay tumutulong pa sa maayos na proseso ng fats sa katawan. Ngayon, habang ang itlog ay direktang tumutulong sa muscle rebuilding at komunikasyon ng katawan, ang ikalima at huling pagkain ay may pinakamalalim at pinaka-advanced na epekto, hindi lang sa lakas ng binti, kundi sa mismong cellular aging process ng mga kalamnan. Ito ang pagkain na itinuturing ng maraming researchers bilang isa sa pinakakumpletong natural na suporta para sa muscle health, ang wild salmon. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Washington University School of Medicine, ang mga matatandang kumakain ng wild salmon ilang beses bawat linggo ay nagpakita ng malaking pagbabago sa muscle strength at function na parang mas bata ng ilang dekada ang kanilang pisikal na kakayahan. Sa ilang kaso, ang lakas ng binti at bilis ng paglalakad ay tumaas ng kapansin-pansin sa loob lamang ng ilang linggo ng konsistenteng pagkain nito. Ang pangunahing dahilan nito ay ang kakaibang nutrient profile ng wild salmon. Mayaman ito sa mataas na kalidad na protein para sa muscle repair, ngunit ang mas espesyal ay ang mataas nitong omega-3 fatty acids, partikular ang EPA at DHA, na aktibong nakikialam sa inflammation at cellular repair process sa loob ng katawan. Pinapabagal ng omega-3 ang chronic inflammation na isa sa pangunahing dahilan ng paghinang ng mga kalamnan habang tumatanda. Mayroon din itong espesyal na antioxidant na tinatawag na astaxanthin na nagbibigay ng natural na proteksyon sa muscle cells laban sa oxidative stress, ang uri ng pagkasira sa loob ng cells na unti-unting nagpapahina sa function ng mga kalamnan. Sa tulong ng astaxanthin, mas napapanatiling malusog ang energy production ng cells, kaya mas matagal ang stamina at lakas ng binti kahit sa araw-araw na gamit. Ngayon, habang nakikita natin kung paano nakakatulong ang bawat isa sa 5 pagkain na ito, mahalagang tandaan na ang tunay na pagbabago ay hindi nanggagaling sa iisang pagkain lamang, kundi sa tuloy-tuloy at tamang pagpili ng pagkain araw-araw. Ang kombinasyon ng kamote, sardinas, itim na beans, itlog at wild salmon ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa mas malakas, mas aktibo at mas malaya na pamumuhay kahit sa pagtanda. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat agad-agad. Ang mas mahalaga ay ang konsistensya. Kahit unti-unti mong idagdag ang isa o dalawa sa mga pagkaing ito sa iyong lingguhang routine, nagsisimula na ang proseso ng pag-repair sa loob ng iyong katawan. Sa paglipas ng panahon, mararamdaman mo ang pagbabago sa iyong lakad, sa pag-akyat ng hagdan, at sa kabuuang sigla ng iyong mga binti. Dahil ang lakas sa pagtanda ay hindi swerte, ito ay resulta ng araw-araw na tamang pagpili. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-on ang notification bell, at i-like ang video para mas marami pang tao ang makinabang sa mga ganitong science-based health tips. Maraming salamat sa panonood at ingat palagi.